Hello, kagrupi sa farming. Ito, nagpunta tayo sa taniman natin, sa maliit natin na farm. Dito yung mga puno natin ng apple. Ayan, medyo tapos na yata yung dormant season period. Tumutubo na naman yung mga shoots nya. May mga lumalabas na naman na maliliit na dahon. Ayan, oh. Medyo nagbablurred lang yung video natin dahil yung camera gusto nakapokus. Ayan, naglalabasan na naman sila at nakakatuwang tingnan. Tangkita natin na ganun. Ito yung matandang apple, ganyan ang palatandaan. Yung parang may mga ugat-ugat sa katawan. Naglalabasan ng ugat nila. Pwede dyan lagyan ng medium yan. Lalabas na yan, tutubuan na ng ugat yan dyan. Hindi nyo na kailangang magbawas pa ng balat. Ayan, oh, naglalabasan. May mga markot ako dito, may mga ugat na. Ang gaganda na ng dahon niya, no? Nakakatuwa rin tingnan dahil dito sa Pilipinas, hindi natin inaasahan na may tutubo at mamumungang apple. Ayan, ang ganda. Ito ay Fuji apple. Galing to sa buto na tinanim ko. Ayan, ang ganda ng dahon niya, oh. Nakakatuwa talaga. Dito lang makakita ka lang ng green, mapepreskuhan ka na eh. Mawawala yung mga stress mo. Ayan, siguro patapos na ang dormant season, kaya mga malalamig na panahon, medyo umiinit na, kaya naglalabasan na naman yung mga dahon nila. Sarap tingnan, sarap titigan. Ayan, oh. Ang katawan niya may mga ugat-ugat. Ayan. Ito yung pinutol ko nung nakaraan. Dito ako nagbalot ng medium. May lumabas na naman na bago. Diyan ako nagmarkot nung nakaraan. Pinutulang ko. Mga matatabang mga minarkot ko na halos mataba pa sa pentel pin size ang katawan. Ayan, oh, may mga lumalabas na shoots o mga usbong na bago. Sabihin talagang malapit na yung tag-araw. Naglalabasan na nila. Sila. Ito, may mga ginrap din ako dito. Ito yung M9T337. Ginrap ko. Napakaganda ng M9 pala na ikabit sa o i-grap. Parang winelding yung kalyos niya, oh. Yung pagkakatubo niya parang winelding. Ang ganda. Tapos napakabilis niyang lumaki, humaba. Ang ganda, oh. Parang winelding. Ang ganda ng dahon niya, oh. Ilang linggo pa lang to pero nakita mo ang ganda kagad, ang haba kagad niya. Ito naman yung kabila, yung minarkot ko na Fuji. Ganda na ng tubo ng ano niya, ibig sabihin buhay na siya. Ito yung minarkot ko na sinasabi ko sa inyo na hindi ko na kinayasan. Basta nilagay ko lang yung medium dyan, yung lupa, kusa nang lalabas yung ugat dun sa mga tila ugat na lumalabas sa ganyan ang pagka matanda na yung apple nyo. Ganyan po, madali nang lumabas ang ugat. Basta nilagyan ng medium. Pwede na itong harvestin sa mga susunod pag yung ugat nito naging brown na. Ito naman yung isa, yung Wambugo apple ko. Ginrap ko lang din to. Ang mga dinudugtungan ko po Fuji. Ang rootstock natin Fuji. Mga galing sa buto na tinanim natin ng nakaraan. Ayan, ang ganda ng Wambugo. Para sa kalaman natin lahat, ang Wambugo po galing sa Africa. Hindi ako nagkakamali, Zimbabwe. Ang may-ari niyan yung mismong pangalan ng apple ang nakadiskubre. Si Mr. Wambugo. Ngayon ang manager niya si Kate Wambugo. Kung order kayo, hanapin nyo lang siya sa Google o kaya sa YouTube. Nandun ang Wambugo apple.
na pwede sa klima natin, kasi sa Africa medyo mainit dun eh. Kaya dito gustong gusto nila oh. Ang bilis niya rin lumaki, ang lalaki ng dahon niya. Ito eh laging namumulaklak kasi yung kinabit natin na to eh magulang na wambugo o kinabit natin o ginrap natin dito sa namumunga na rin naman to na Fuji apple. Ayan o. Siya nga pala, nilagyan ko to ng drip irrigation system para pag kasi nakalagay lang to sa 6 liters na timba eh. Ayan, ngayong umaaraw kailangan natin yung papatak-patak na tubig na yan. Minsan every 3 days lalagyan natin yung galon na yon, 6 liter o 8 liters na galon na yan. Kaya lang natin yan basahan. Ano may isip natin na sisip-sip ng tubig, lagyan natin yan, papatak-patak yan dyan. Nakakatulong yan kung maghapon na mainit, unti-unti nare-relax. Ayan, yan ang yun yung pinaka-graph yun. Halos wala ka nang makita ng dugtong, parang talagang naging puno na siya, dumikit ng maigi do sa Fuji apple itong wambugo natin. Ayan, ang haba niya oh. Susunod pwede na rin itong i-markot, then pwede na tayong magtanim ng maraming ganitong apple. Palagay ko tong apple na to magta-thrive to sa Pilipinas eh, o gaganda to rito kasi yung pinagmulan nito yung kay Jerry Blanco at Mark Tinio, maganda na eh. Ito meron tayong kinabit ngayon. Ito naman ay galing naman kay Jong Manzano, Gala o Gala apple. May palatandaan na siya o sign of life na siya. Nga pala, side graft ang ginawa ko rito para hindi na ako magputol ng sayon. Side graft, ayan, buhay na rin naman siya. Although ang ginamit ko rito ay hardwood na mataba na sanga na ibinigay sa atin ng kaibigan natin na si Jong Manzano. Yan yung kinabitan ko, Fuji yan na 8 years na namumunga na rin yan. Galing yan dito naman sa isang puno rito na 8 years na matanda na. Minarkot ko kasi napakataas ng puno eh. Para dito makapagtanim tayo sa container. Mapapansin natin to, may marami na tong mga tinatawag na fruiting buds. Yung tinatawag na fruiting buds, yun yung nilalabasan ng bunga o ng mga bulaklak. Ayan. Kapag nakita nyo yung apple nyo na may mga fruiting buds na ganyan, palatandaan niya na anytime pwede na siyang mamulaklak o mamunga. Maaring nakapipigil lang yung mga lack of nutrient. Pero pag na-supply natin to, ayan, ang dami oh. Supplyan natin to ng mga nutrient katulad nung mga pampabulaklak o pampabunga ng halaman dahil magulang na to. Ayan, marami na siya oh. Naglalabasan na oh. Anytime baka bigla na lang tong mamulaklak kasi yung mga ibang mga kasama natin na nasa ibang lugar bigla na lang nagugulat sila, matuwa na namulaklak na yung apple nila at namunga na rin. Ayan, marami siyang fruiting buds mga kaibigan. Ayan oh. Baka lumabas na lang dito sa susunod yun nga yung bulaklak. Makakita ka lang ng namulaklak at namunga na apple, maski 1, 2, 3, 4 lang naman sana siyang lumabas dyan sa matutuwa ka na rin dahil halos rare pa to sa Pilipinas eh. Halos wala pang ganito. Ayan, ang daming fruiting buds oh. Kaya ang presyo ng mansanas na ganito medyo mataas pa ang presyo dahil nasa bibihira pa to rito sa Pilipinas. Ang tekniko lang dito, lalagyan ko ng drip system yan, papatak-patak na yan. Makakatulong yan dahil ngayong makasurvive sa tag-araw. Sa tag-ulan naman syempre dadagdagan lang natin ng butas yung para hindi naiipon yung tubig. Then after pag tag-araw, tatakpan nyo lang ng tape yung butas ng container. Ganoon lang naman kasimple yun para hindi kayo magkaroon ng punggos yung apple nyo. Aral na rin sa akin yun nakaraan dahil mga ginawa ko, hinayaan ko lang. Ayan, lagi nag-uulan, nagkapunggos yung iba, namatay. Masarap magkaroon ng ganitong apple kasi bibihira may ganitong halaman. Ayan, ganyan. Papatak-patak yan.
Malaking tulong sa kanila yan. Laging basa yung lupa. Bye bye!